Hello, hello. Okay, so topic natin ngayon guys ay all about superposition. Okay, superposition, supposed to be under deflection siya, di ba? Pero, itong superposition kasi, hindi siya ganun kaganda gamitin for any deflection problem. Okay, pag gagamitin mong superposition, usually, specific type of problem lang siya. And, pagdating nyo sa board exam guys, or sa review, or CE review, syempre, kailangan yung aralin to. Ang superposition, usually ginagamit siya for indeterminate beams. Okay, mas maganda yung application niya sa may indeterminate beams compared sa paggamit ng method na to for finding deflection at slope. Okay, so superposition guys, ang aralin lang natin ay all about deflection. Okay, so hindi na natin kailangan mag-aral ng how to find the slope using superposition, mga ganyan. Tapos, specific or may certain category lang ng deflection ang aralin natin na formulas. Okay, itong superposition kasi, iikot siya sa mga formulas natin. So, madami kayong i-memorize, depende dun sa cases natin. So, itong superposition guys, gagamitin natin siya para mahanap yung mga reactions natin for indeterminate beams. So, pag sinabi natin indeterminate beams, ibig sabihin yun yung beams natin na masyado nang sobra yung unknown to the point na hindi natin pwedeng gamitan ng simpleng summation of forces or summation of moment. So, gagamitin natin yung concept ngayon ng superposition para mahanap yung reactions na. So, gagamitin ngayon natin yung concept ng superposition pagdating sa deflection para mahanap yung reactions ng supports natin. Okay, di ba ang concept lang naman natin unang-una, ang deflection natin sa may support ay laging 0 unless stated by the problem na hindi 0 yung deflection sa may support natin. Okay, so yun yung magiging reason kung bakit gagamitin natin tong superposition. Kasi ina-assume natin na yung magiging deflection at supports ay magiging 0. Okay, so superposition guys, magre-revolve sa mga formulas. Pero ina-narrow down natin yung mga formulas natin na puro maximum or mid-span deflection lang. Okay, so ito yung for cantilever beam. So, isang example kasi ng indeterminate beam natin guys, or yung madalas na makikita nyo ay yung prop beam. So, pag sinabi natin prop beam, cantilever beam lang siya na merong roller sa may dulo. Okay, kung maalala nyo, di ba, may mga sinusolve tayo nun na hinge lang siya, tapos may roller din sa dulo. Pero pagdating natin sa indeterminate beams, magiging beam lang siya or cantilever beam na may roller sa may dulo. Okay, so wala nang hinge, kailangan natin mahanap yung reactions. So, dun papasok ngayon yung concept ng superposition. So, need yung i-memorize tong formulas nito at saka ito. Okay, usually, ang pinapanap naman ay deflection at midspan or deflection sa may dulo. Kasi pag simply supported naman guys, kapag symmetrical, left and right, nagiging maximum yung deflection sa may midspan. Okay, so kaya mga linagay ko na lang dito ay yung sa may midspan, pero mas maganda if may copy kayo nung mga formulas. Pero hindi naman natin hindi naman need lahat as in memorize. Pag sobrang haba ng formula, tapos ganun yung figure, siguro ibibigay ko naman yung superposition formula dun. Okay, pero pag itong mga midspan, maximum ng cantilever, dapat i-memorize yung lahat to. Ngayon, try muna natin i-apply itong superposition sa may simpleng deflection para makita nyo lang kung paano ba ginagamit itong superposition sa may deflection. So, for example natin, ang gagawin mo lang guys, titignan mo lang kung ano yung magiging itsura ng load case mo dun sa mga formulas. So, una, meron tayong 270 kN sa may midspan daw. O, titignan mo lang dito, meron naman tayong formula ng deflection for load located at midspan, which is, ito, di ba? Ito, di ba? Yan yung magiging formula natin para mahanap yung deflection at midspan kapag yung concentrated load natin ay nasa mismong midspan. So, PL cube all over 48 EI. Ito rin yung magiging magandang basis nyo or magiging pwedeng technique siguro para mag-memorize. Pag concentrated load, yung length natin naka-cube siya usually. Tapos pag naging uniformly distributed siya, or basta hindi concentrated load, nagiging L raised to 4 yung length natin. Okay, compare dito, di ba, itong dalawa? Pag concentrated load, PL cube all over 48 EI. Tapos yung naging uniformly distributed siya, napalitan ng WL raised to 4. And itong dalawa guys, ito yung usually na formulas na ma-encounter nyo later on pag may RC at saka steel na kayo.
Okay, usually itong dalawa na to, pag ang usapan ay deflection. Kasi usually ganyan naman siya guys, either may load sa midspan or uniformly distributed kasi nga kino-consider natin yung weight. Kasi di ba ang weight ay uniformly distributed lang siya dun sa buong span ng beam natin. So wag niyong kakalimutan tong dalawang formula na to. Okay, kasi magagamit niyo siya later on or sila yung pinakagamit na formula pagdating nyo sa may superposition. Okay, so una, meron yung 270 kN. Then next, ito 180 kN, which is dito naman siya papasok. Okay, pero kung mapapansin nyo dyan guys, nakalagay na A is greater than B. So if ever na mas malaki naman yung B natin guys compared kay A, ang gagawin mo lang, babaliktarin mo lang yung figure mo. Okay, para magamit mo pa rin yung formula, para hindi ka na mag-memorize ng sobrang madaming formula. Okay, so meron na tayong formula for yung load sa may midspan, tapos yung load 180 kN. Then gagawin na lang natin, i-add natin yung deflection ni 270 kN sa may point B. So yun muna yung pinapahanap, di ba? Ano yung deflection kay point B? Okay, tandaan nyo guys yung formulas na andito, yung deflection at midspan. So ibig sabihin, kung ginamit natin itong mga formulas na to, yun lang yung magiging deflection at midspan, hindi at any point. So pag sinabing deflection at point C, hindi mo pwedeng gamitin yung formula ni deflection at midspan. Okay, so yung mga formulas na gagamitin natin para mahanap lang yung deflection at point B or deflection at midspan. Okay, para mahanap lang yun, edi kunin lang natin yung formulas. Okay, una, ito yung magiging deflection at midspan kapag 180 kN yung ginamit natin. Okay, plug and play lang siya. And pati dito guys, yung formula ng deflection ni 270 kN. I-add lang natin siya. Okay, ito siya pag dinirect substitute na natin yung sa may formula. Tapos ang magiging total dapat nyan ay 59 mm. Okay, magbabago pala dito guys ay yung 1,000 na times natin. Kung papansin niyo, magbe-base kayo dito sa may L. Okay, kung naka-PL cube yan, ibig sabihin magta-times ka ng 1,000 cube para ma-convert yung deflection mo into mm. Ganun rin naman dito, pag naka-WL raised to 4, magta-times ka ng 1,000 raised to 4. Okay, dun ka magbe-base kung ilang 1,000 yung times mo, depende sa exponent ni length sa formula. Okay, so mahanap ngayon natin si 59 mm. So yan ngayon yung magiging deflection at midspan kapag na-load tong 270 kN at 180 kN. Okay, paano naman pag ang tanong ay sa may point C? Okay, mag-iiba tayo ng formula dyan. Diba? Kaya hindi siya ganun kaganda gamitin for general deflection problem. Kasi masyado ka maraming i-memorize na formula. Okay, yung kanina guys, yung formula na to for midspan lang, diba? Paano naman pag at a certain point? O di kailangan mo ulit mag-memorize ng gantong kahabang formula. Ilang cases pa lang yun, pero ang dami mo lang need i-memorize na formula. So, kaya ginagamit lang natin tong superposition for specific type of problems or usually for indeterminate beams. So, ito yung magiging formula mo for deflection kapag hindi na sa mismong gitna yung loading mo. And itong x guys, ibig sabihin yan yung point kung saan hinahanap mo yung deflection. O, tapos nakikita nyo sa may boundary guys, diba, na si x should be less than at greater than 0 dito. Tapos ito naman, x should be greater than a and less than l. Paano naman pag mismong a? So pag mismong a, kahit alin dito sa dalawa pwede mong gamitin. Pag dinirect substitute mo naman siya guys, kunwari sinubstitute mo si a dito, magiging 0 yan, matitira lang is itong equation na to. O tapos pag pinalitan mo yan guys, anong mangyayari? Si x minus x cube, pwede mong i-factor out si x para i-times mo ngayon yung x kay pb. Kaya lalabas dito si PB times X. So, matitira na lang dito ay si 1 minus X squared. Ito yung magiging equation mo lang din. So, pag yung deflection na inahanap mo ay sa mismong point A, kahit alin dito sa dalawa, okay lang. O, next naman. Paano naman pag symmetrical or sa may mismong gitna nakaload yung concentrated load mo? Yung magiging boundary condition mo ay X should be less than L over 2 at greater than 0. O, bakit ganyan? Kasi nga, symmetrical to guys, di ba? So, big sabihin, kung anong deflection sa point na to, yun din yung magiging deflection niya dito. Kasi nga symmetrical siya. Okay, so ang gagawin mo lang, pag gusto mo mahanap yung deflection sa point na to, edi ang gamitin mo ay yung distance lang din na to. Okay, since symmetrical siya, pareho lang yung magiging deflection sa may left at right. Okay, so try ngayon natin gamitin yung superposition para mahanap yung deflection at point C. O, same pa rin ng problem, pero at point C naman yung hinahanap. So, applyan na natin ang formula.
So, magiging formula natin for deflection at point C gamit yung 180 kN load ay ito, di ba? Or ito, kahit alin dito sa dalawa, pero ang ginamit ko na lang ay ito, para mas madali lang isulat. So, pag dinirect substitute mo, ito si load 180 times 3 or times yung B. Yung B dito guys is yung shorter length, di ba? Ito lang siya. So, kasi dito kung babalikan mo, 3 meters yung B, tapos 9 meters naman yung A from 180. Tapos plug and play lang. Tapos yung gagamitin natin na value na X guys ay yung sa mismong point na to, kaya 9 meters yung dinirect substitute natin. Paano naman yung sa may deflection pag yung load sa gitna yung ginamit? Yung 270 kN. Okay, direct substitute lang din natin sa equation na to. Pero, tignan nyo lang guys itong X. Okay? Hindi 9 yung ginamit natin kasi nga symmetrical siya, di ba? So, kung andito ngayon yung point natin, yung symmetrical point niya na yan ay andito lang din, di ba? So, magiging distance lang din dito ay 3 meters. Okay, yung deflection sa may point na to, same sa may deflection sa may point C. Kaya ang ginamit natin na X ay C3. Okay, kung ano lang din yung magiging symmetrical location nung point mo sa may left side, yun din yung gagamitin mo. Kasi nga, ganito lang naman yung magiging deflection niya. Kung ano yung nandito, yun din yung nandito. And so on and so on. Okay? So, hindi mo pwede diretsong i-substitute si 9 kasi dapat ang gagamitin mo ay yung isang portion lang natin. Kaya naging value natin dito ay 3 imbes na 9. Okay, tapos pag in-add mo siya ngayon guys, ito yung magiging deflection mo at point C. Pero hindi naman yun yung focus natin guys. Ang need natin malaman ay paano siya i-apply for indeterminate beams. Okay, so example 1 natin for indeterminate beams gamit tong superposition ay isa sa paborito nilang ilabas for board exam. Although 3D siya, i-analyze natin siya as 2D. Okay, kung papansinin nyo kasi guys, ito daw yung magiging problem natin. Meron daw tayong cantilever beam na nakapatong sa isang simply supported beam. Okay, although 3D siya guys, pwede mo kasi siyang imaginein as ganito. Okay, ito yung cantilever beam natin side view. Tapos, i-assume lang natin na roller lang tong point na to. Gets ba? Kasi mangyari lang naman dyan guys, yung B dyan, syempre, itutulak nilang pataas para hindi mag-sag yung cantilever beam natin. Hindi siya mag-sag pababa, di ba? So, ibig sabihin, parang meron lang nagpupush pataas dun sa may point B. Hindi pwede mong imaginein as parang roller support. Okay, so ito na yung magiging prop beam natin, di ba? Yung cantilever beam natin, meron lang siyang roller sa may dulo. Okay, yun yung parang magiging simply supported beam lang natin. So, pag i-apply natin tong superposition, guys, ganito natin siya imagine. Okay? So, unang tanong, guys, given daw yung W natin ay 3 kN per meter. If the deflection at the end of B, or if the deflection at the end B of the beam BD is 0, what is the upward force at point B? So, hinahanap ano daw yung magiging reaction ng roller natin. So, gagawin lang natin, guys, una, paghiwalayin natin yung mga load cases natin. O, syempre, una, meron si cantilever beam na uniformly distributed. Pag ganyan yung loading ng cantilever natin, alam natin na yung deflection ay pababa. Kaya meron tayong deflection 1 dito. O, next naman, itong deflection 2. O, ito baka magtaka kayo bakit biglang pataas. Okay, yung deflection 2 na yan, guys, ay itong roller. O, kasi natural naman, guys, na syempre, di ba? Itong BY na to, syempre, para makontra yung weight na yan, kukontrahin siya ng upward force sa may point B. Okay, di ba yung roller natin? So, dapat natural na yung reaction natin dyan ay magiging upward. Since upward yan ngayon, ibig sabihin yung magiging deflection natin ay upward. Okay, so i-equate na lang natin yung magiging equation natin na yung deflection at simply supported is equal sa may deflection natin at cantilever beam. So, paano ba yung ibig sabihin lang nun? Di ba ito magde-deflect siya ng di ba ito magde-deflect dapat siya ng pag ganito. Okay, ito ngayon yung magiging deflection at B. Okay, deflection nung simply supported beam mo. Kasi nga merong load dito. Okay, pero yung load na yan, guys, equivalent lang din sa may BY. Di ba? Kung babalikan natin yung floor system nyo, di ba? Ang ginagawa lang natin yung kunwari sa may girder.
O kunwari ito yung girder mo, di ba? Meron kang downward force. Pag nakapatong ngayon siya sa isang girder, papalitan mo tong By ng upward force. Gets ba? Sa may floor system nyo, di ba? Pag downward force yung nakapatong, paglipat mo dun sa isang beam, magiging upward force siya. Magpapalit lang siya ng direction. Pero same pa rin sila ng value. So, ganito rin dito guys, di ba? Although upward force siya dito, yung By natin, paglipat mo kasi sa simply supported, magiging downward By yan. Okay, sa may simply supported to, ito naman, upward siya sa may roller. Okay, so pag ganyan yung itsura niyan guys, ibig sabihin meron tayong deflection sa may simply supported beam natin. Okay, so ito yung magiging deflection sa may simply supported beam natin. Kaya linagay ko dito, deflection at simply supported beam is equal to deflection at cantilever beam. Okay, magiging deflection lang naman natin for cantilever beam is itong dalawa. Okay, tapos yung magiging sign convention, ang gawin na lang natin, syempre for downward, negative, upward is positive. And nakalagay kasi sa unang problem natin guys na yung deflection at NB of the beam BD is 0. Okay, so itong deflection na to ay automatic 0 daw siya. Pero yung next question mamaya, mapapansin nyo mamaya, ba't hindi siya nag-0? Pero ngayon guys, sa atin, as long as hindi na mention kung may deflection ba or wala, always assume na 0 yung deflection sa may support. Okay? So, ibig sabihin yung deflection dyan sa may point B, gagawin nating 0. So, ibig sabihin kung 0 yan, ibig sabihin 0 ngayon tong deflection ni simply supported. So, syempre 0 din naman to, di ba? Pero hindi naman yung pinapahanap guys. Hindi yung deflection yung pinapahanap. Ang pinapahanap, ano daw yung magiging reaction. So, i-equate lang ngayon natin, deflection at B is equal to deflection 1 at saka deflection 2. So, meron naman tong dalawang formula na to guys. Dito lang din siya guys. Dito lang din siya nakuha. Okay, deflection sa may dulo pag uniformly distributed. Tapos itong formula naman to guys, o para hindi nyo makalimutan, ang sinasabi lang namin ay patutrela. Okay, patutrela, PA squared, kaya yung patu, then trela, 3L minus A. Para hindi nyo lang makalimutan, for load along AB, tapos with the distance A, na hindi siya mismong dulo. May mas mahanap kayo mas madaling formula if andito sa may dulo. Pero, wag nyo na i-memorize yun kasi nga, applicable lang din naman sa may equation na to. Ito na lang i-memorize nyo, applicable siya if yung load mo ay andito sa mismong point na to. Pag ganyan yung load mo, di ba, mangyari lang sa A, magiging L. Okay, magiging L to, hindi magka-cancel out lang din sila. So, makukuha mo lang din yung equation for superposition pag yung load mo ay nasa may mismong point B. So, balik tayo dun sa may problem natin. Okay, so, meron na tayong formula. Ito yung magiging deflection sa may point B pag meron tayong uniformly distributed sa may cantilever beam natin. So, ito naman yung magiging formula natin if concentrated load. Tapos, papalitan lang natin yung value ni A. O, in this case kasi, buong length yung location niya, di ba? Itong location ni concentrated load from the fixed support ay buong length. So, papalitan lang natin yung A dito ng L. So, pag direct subsim mo ngayon, guys, makukuha mo tong 4.5 kN. Okay, given yung W, ito yung unknown, si P sub B. Okay, yung P sub B, guys, nilagay ko lang P sub B para ibig sabihin lang ay force at B. Pero same lang din yan pag reaction at B. Okay, same lang yan, di ba? Ang mangyari lang, yung force B dyan, yan din yung magiging reaction at point B. Same lang sila. O, tapos dito, guys, hindi na ako times ng mga 1,000, ganyan. Bakit? Kasi ang pinapanap sa atin, guys, ay force. Ano ba yung mga given sa atin, di ba? Meron tayong length. Tapos yung EI magka-cancel out lang din. Tapos yung length na yan, guys, kaya hindi tayo nag-times ng 1,000 na dyan kasi nga magka-cancel out lang din yung units sila. Naka-meters to, meters. So magka-cancel out lang din yung meters, matitira pa rin is C, kilonewton. Kasi pag ang pinapanap sa inyo, guys, ay force, kahit wag nyo nang i-substitute si EI unless magkaiba sila. Like, kunwari, yung I ni beam 1 is mas malaki, need mo i-direct substitute yung I dito. Pero kung same naman or constant yung EI nila, edi kahit wag na. Kasi magka-cancel out lang din naman sila. Tapos, since force yung pinapahanap, kahit yung length, wag nyo na pakialaman. Okay? Ito lang naman yung need natin. Kung naka-kilonewton tong mga forces mo, ibig sabihin yung
P sub B na makukuha mo ay naka kilonewton din. Kung anong unit ng force mo, yun din yung makukuha mong unit ng force dito sa equation na to. Okay? Tandaan nyo guys pag ang pinapanap lang ay force, kahit hindi nyo na pakialaman yung unit ng length natin. Okay na yan, as it is na yan. Tapos, yung magiging unit ng answer mo, yun din yung unit na ginamit mo for the other forces. O, in this case, yung 3 kilonewton per meter. Okay, naka kilonewton per meter siya, kaya hindi na natin kinonvert yung length natin. Naka meter as it is na siya. Para mag-cancel out lang din yung meter. Since kilonewton per meter siya, ibig sabihin, kilonewton din yung makukuha nating P sub B. O, tapos, yung sign convention natin, since ito ay downward, magiging negative, ito naman ay upward. So, what if meron tayong deflection sa may B? Okay, dun papasok yung second problem natin. O, dito guys, sabi niya daw, compute for the load Kn tributary to beam AC at B. So, ibig sabihin, hanapin mo lang daw yung magiging reaction at point B na hindi zero yung magiging deflection. O, babalik lang tayo sa equation natin guys, di ba? Ito lang din siya. Deflection at simply supported is equal to deflection at cantilever. So, babalik kami yung figure, meron na tayong delta B or deflection at B. Pero same process pa rin. Ang magbabago nga lang, meron na tayong deflection for simply supported. So, yung magiging deflection natin dyan guys, ito lang din yung PL cube all over 48 EI. O, kasi mid-span to guys. O, kung makikita nyo yung figure, mid-span tong deflection na to. Okay, so meron tayong shortcut dyan or yung superposition natin na PL cube all over 48 EI. So, huwag nyo kakalimutan yung negative sign. Kasi nga magiging downward yung force BY natin dito. Kasi nga naging upward siya sa may cantilever beam natin. Okay, since upward siya dito, dapat sa may simply supported ay magiging downward. Okay, paglilipat lang tayo ng beam, magpapalit sila ng direction. So, negative PB times 8 cube all over 48 EI is equal to yung deflection naman ng cantilever beam. So, ang pinalitan lang natin dyan guys ay itong 2. Kasi given sa problem, imbes daw na 3 kilonewton per meter, magiging 2 kilonewton per meter. So, meron na tayo makukuha na reaction at B na 2 kilonewton. Next naman, question number 3. Due to the uniformly distributed load W, the deflection at point B of the beam is 12 mm. How much is the load W kilonewton per meter causing the displacement? Ito guys, pwede mo siya direct substitute actually dito sa equation natin. Ito, pwede mo siya direct substitute pero try natin unti-untiin yung magiging problem natin. O, diba? Same formula pa rin. Pero in this case, meron kasi tayong given na 12 mm. Yung 12 mm na yan na yung deflection sa may point B. Ano ba yung point B natin, 'di ba? Simply supported lang din 'yun, guys, 'di ba? Ito lang din siya. So ibig sabihin mahanap mo yung reaction at B or si BY kasi nga meron ka namang given na formula, si PL cube all over 48 EI, tapos meron ka ring deflection na given. Yung P dun ay equal lang din sa reaction at B. So ang ginawa ko dito, inequate ko si deflection simply supported kay 12 mm. O, mahanap mo ngayon si 7,200 Newton. Okay, ginawa ko lang Newton yung given guys, pero kayo na bahala sa may unit analysis. Okay, basta 7.2 kilonewton or 7,200 Newton. O, tapos yung force at B na yan guys, di ba same lang yan kay roller natin dito. O, di ba? Kasi yun lang naman, di ba? Lumipat lang tayo, nagpalit lang sila ng beam. Yung kanina sa simply supported, lumipat tayo sa cantilever beam, same pa rin sila ng reaction, magkaiba lang ng direction. So, yung BY na yan guys, equal lang din sa 7,200 Newton. Pero ang pinapatanong kasi guys, ano daw si W? So, equate lang din natin. Alam natin na yung deflection at point B ay negative 12. Negative 12 kasi nga downward yun dapat, di ba? So, meron tayong negative sign dyan. Equate lang din natin siya for deflection ni cantilever beam due to uniformly distributed. Tapos, idagdag natin yung deflection due to concentrated load. In this case, naka-positive kasi nga upward yung
By natin sa may cantilever beam. Kaya meron tayong plus dyan. So pag inequate mo siya guys, equal lang din siya na 7.2 kN per meter. O, careful lang sa sign guys kasi pag pinalitan mo yung sign nito, mag-iiba yung sagot. Hindi siya tulad sa reactions natin na pag pinalitan mo yung sign is magbabago lang yung sign ng final answer. O dito guys, pag pinalitan mo yung sign nito, mag-iiba yung makukuha mong sagot dyan. So possible na nasa choices yan, edi na-trap ka na. Sayang naman yung points kung tama pala yung process mo. Namali ka lang sa sign. Okay, careful lang sa sign. Pag downward, negative. Pag upward, positive. Okay? O, next example natin guys. What if ito naman yung beam natin? Pinapahanap si reaction at C. O, same process lang ulit guys, di ba? Deflection at C. O, kasing deflection at C, dapat may value yan, di ba? Pero since naglagay tayo ng support dyan, automatic mag-zero dapat yung deflection sa may point C na yan. Okay, so deflection at C is equal to 0. O, ano ba yung mga load natin dyan, guys? O, di ba meron tayong yung 20 kN. Kaya nilagay ko dito, deflection due to 20 kN per meter. Tapos C, 50 kN. Deflection due to 50 kN meter. Tapos ito naman si CY. O, dito nagpalit lang ako ng sign, pero magsisame lang naman siya, di ba? Kapag nag-negative yan, negative to, negative, negative, tapos positive. Same answer pa rin siya, guys. Napalitan ko na lang. Pwede lang din kasi ganun guys, lahat ng downward mo ay positive, lahat ng upward mo is negative. As long as consistent yun guys, okay lang, kahit alin dun sa sign na yun. Pero dapat pareho, lahat ng downward mo positive, lahat ng upward mo is negative, okay lang yun. Pero para hindi ka nga malito, syempre yung usual na lang, lahat ng downward is negative deflection, lahat ng upward is positive deflection. Okay, so balikan na natin yung problem natin. So ano yung mga loads natin guys? Si 20 kN. So ito yung magiging formula niya. Then si 50 kN. So babalik si patutrela, then another patutrela for CY. Ang difference lang nila, ito kasi meron tayong distance A, tapos yung isa naman ay all through length L. Diba? Yung CY natin, buong length yung magiging distance niya. Tapos yung 50 kN ay si 4 meters lang yung magiging A natin. O paano naman guys, what if ganito lang, 'di ba? Kunwari yan yung beam mo, tapos hindi siya mismong sagad dyan. So gagawin mo same lang din sa may double integration, 'di ba? Maglalagay tayo ng load dyan para continuous siya, then magbabawas din tayo ng load dyan para dire-diretso siya. So, baling equation natin for this load case, magiging ito lang ulit siya. Tapos, syempre, meron pa tayong upward deflection na ito rin naman yung gagamitin natin. So, same lang sila sa may double integration, guys, diba? So, dapat, para maging dire-diretso siya, maglalagay ka lang ng fake na load dito. Tapos, syempre, ibabawas mo rin yung dinagdag mong fake load. Okay, ganun lang din dito sa may superposition, guys. So, balik tayo sa problem. So, ito, pag dinirect subs din natin, guys, ito yung magiging values natin. Ang magiging unknown natin ay si R sub C, since yun yung hinahanap natin, si CY, di ba? So, pag nahanap mo na si CY, si R sub C, mahanap mo na rin yung reactions ni point A. Okay, so ganyan sa may indeterminate beams natin, guys. Wala na tayong hinge, pero same lang nang hinahanap natin ay reactions. Pero not all the time kasi applicable tong superposition. Pero may mga problems din na superposition lang yung pwede mong gamitin. Pero not all the time guys na yung reactions yung pinapahanap pag sa may indeterminate beam. So madami pa tayong pwedeng hanapin gamit tong superposition. Like kunwari, yung kanina, di ba? Hanapin mo daw si W given yung deflection and stuff. Okay, mga ganun, hindi lang limited sa reactions. Pero same pa rin ng concept sa may superposition. O, same process lang siya, na sa may support, laging 0 yung deflection, unless stated na meron siyang pre-existing na deflection. Pag may pre-existing deflection, hindi papalitan mo lang yung value nito. Okay, ganun lang din naman siya. Then, isa-isain mo lang yung magiging deflection per reaction. Okay, ito, yung uniformly, yung concentrated, tapos, si roller.
So, pag possible, meron din roller dito, o di meron ka pang deflection at BY. Okay, paulit-ulit lang tong superposition, guys. Ang kalaban nyo lang dito ay yung memorization. Kasi nga, ang dami nating formulas for superposition. Itong formulas natin na to ay ilan lang. Itong mga to. Pero if ever nga na sobrang complex lang ng formula, bibigay ko naman yung formula na gagamitin for superposition. Pero itong mga deflection ni cantilever beam at saka yung deflection at midspan, guys, memorize nyo to. Okay? Kasi ito yung hindi ko ibibigay na formula at dapat kabisaduhin nyo talaga. But if ever na may load case tayo na medyo kakaiba, ibibigay ko naman. Pero for midspan, ni simply supported, at saka ni max deflection ni cantilever, hindi ko siya ibibigay. Dapat i-memorize nyo tong mga to. Lalo na tong dalawa, guys. Kasi ito talagang magagamit nyo for steel at RC later on. Kasi usually ganyan yung mga load case for steel at RC. Either uniformly distributed, tapos midspan, tapos si midspan ni concentrated. Kasi yun na yung magiging max deflection natin for symmetrical beam. Okay, so yun yung for superposition natin. Yung next video naman, guys, dun natin i-discuss yung for more complicated beams. Okay, indeterminate beams pa rin siya, pero mas madami na siyang unknowns. Okay, possible na meron tatlong roller, mga ganyan. Ito kasi, mga ganyan lang yung figure natin, di ba? For specific cases lang siya. Pero yung next na method natin, yung moment distribution method. Okay, moment distribution method kasi, guys, applicable na rin siya for frames. Kaya yun na lang muna yung di-discuss ko online. Para at least, 'di ba, meron kayong method na alam na applicable both for frames at saka beams. Pero meron pa tayong isang method na di-discuss na yung tawaran na 3-moment equation. Pero lahat to, guys, lahat ng methods natin for finals, lahat yun merong memorization. Okay, so madami-dami kayong i-memorize for finals natin.